Hi guys, it's Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So for today's video, I'm very excited kasi magsisimula tayo ng panibagong credit card series, no? Wherein na bagay talaga to sa mga complete beginners or dun sa mga taong wala pa talagang idea about credit cards. Well, basically the goal of this series is to guide someone na wala pa talagang alam pagdating sa credit card to eventually maiintindihan niya na, no, kung paano ba talaga nag-work ang isang credit card hanggang sa syempre magkaroon na siya ng sarili niyang credit card and of course ma-maximize niya yung credit card na yon. Actually nasimulan na natin tong credit card series na to before pero medyo hindi natin siya natapos and medyo maraming information yung na-miss natin. So this time, i-revamp natin siya at talaga namang maglalagay tayo ng maraming mga information na syempre essential na malaman ng isang credit card beginner. So kung interested ka magka-credit card someday, then definitely this video, this series is perfect for you. Kaya syempre, tapusin mo yung buong series, no? And syempre, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe and gusto mo yung mga ganitong klase ng videos, then definitely click the subscribe button and of course the bell icon, no? Para ma-notify kapag may mga bago tayong videos. So syempre, simulan natin, no? Ano nga ba talaga ang credit card? A credit card is basically a device or a tool na pwede nating gamitin para ipangbayad sa isang bagay na gusto nating bilhin using credit, no, na binibigay sa atin, ine-extend sa atin ng isang financial institution katulad ng bangko. So there are two things na very important dito sa definition na to. So number one na dyan, credit card uses credit or utang. So basically, hindi galing sa iyo yung perang ginagamit mo. And number two, a financial institution katulad ng isang bangko ay nag-e-extend sa iyo nung credit na yon. So basically, pinapahiram ka niya para magamit mo sa pagbili mo ng isang bagay. Unlike sa isang debit card, no, ang debit card para magkaroon ng laman at magamit mo to purchase something, kailangan deposituhan mo. Kailangan lagyan mo ng pera through cash in, through balance transfer, at kung ano-ano pa. So basically, hindi yun credit kasi nanggagaling sa iyo mismo yung pera na ginagamit mo dun sa debit card. And syempre sa debit card, kapag ginamit mo yung debit card mo, automatic, mababawas na yun dun sa pera mo. While pagdating sa credit card, since you're using credit, so syempre, wala ka pang nilalabas sa sarili mong pera. Pero syempre, since utang nga yun, dapat bayaran mo yun, okay? Pero yun yung i-explain natin, no, sa mga susunod pa natin mga videos. So the next question is, paano ba talaga nag-work ang isang credit card? Actually, para rin siyang debit card, no? So for example, iaabot mo yung card mo sa isang merchant, sa isang cashier, then i-swipe niya yon. Pagdating sa online naman, ilalagay mo yung card details mo dun sa website. The only difference is, sinabi ko nga kanina, pagdating sa debit card, automatic bawas na yun dun sa savings account mo. Pero pagdating sa credit card, papasok yun sa transactions mo. Then eventually, lahat ng transactions mo within a month, within one billing cycle is magsasama-sama, no, sa isang statement of account na babayaran mo on a date na i-specify din ng bangko. A credit card uses a cut-off system. So basically, bibigyan ka ng bangko ng specific date of the month na kung saan magka-cut off yung iyong billing cycle. For example, every 15th of the month, 20th of the month, 30th of the month. Depende na yan sa bangko kung anong ibibigay sa'yo. So basically, lahat ng transactions mo na nagfo-fall dun sa billing cycle na yon. For example, ang billing cycle mo or ang cut-off mo is every 15th of the month. Okay? So, for example, yung November 15, ang cover niyan is yung transactions mo from October 16 up to November 15. So, lahat ng transactions mo na ginawa mo sa credit card mo during that period of time, papasok siya sa isang billing cycle at papasok siya sa isang statement of account. Yung statement of account na yon basically summarizes, no, lahat ng transactions na ginawa mo for that billing cycle. And doon mo makikita magkano yung kailangan mong bayaran at kung kailan mo dapat yun bayaran. Basically, ganun lang kasimple nag-work ang system ng isang credit card. First is gagamitin mo through swiping or online transaction. Then may ipon lahat ng transactions mo into one billing cycle. And that billing cycle will generate a statement of account. And that statement of account will be your guide kung kailan at kung magkano yung dapat mong bayaran. Paulit-ulit lang yon every billing cycle, every month. Pero paano mo naman malalaman, no, kung hanggang magkano yung pwede mong magamit sa credit card mo? So dyan naman papasok yung concept ng credit limit. Upon issuing a credit card sa iyo ng bangko, may mga ilang bagay na ibibigay sa iyo na details yung credit card mo. So number one na dyan, syempre yung credit card number mo, yung expiration date ng card mo, yung security feature ng card mo na makikita mo sa likod ng card mo. Of course, nandyan yung cut-off date na ina-explain ko kanina.
andyan yung iba pang mga information katulad ng mga cash advance na later on na lang natin i-explain. And isa dyan sa pinaka-importanting details is your credit limit. So to settle it once and for all, no, ang credit limit, usually hindi yan nakadepende sa card mo. Usually nakadepende yan sa iba-ibang factors. Katulad ng iyong credit history, katulad ng credit limit mo sa ibang bangko. Siyempre factor din dyan yung klase ng credit card na meron ka. So for example, ang binigay sa yung initial credit limit ng isang bangko is worth 20,000 pesos. So from the word itself, credit limit, ang tanong, pwede ka bang lumagpas dun sa 20,000? So syempre hindi, kasi nga may limit na tinatawag tayo pagdating sa credit, no? So hindi ka pwedeng lumagpas doon. Pero minsan, no, at some point, no, talagang minsan pinapayagan ng bangko na lumagpas doon pero sobrang konti lang. Kaya lang matcha-chargean ka na noon ng mga fees na i-explain din natin sa iba pang mga videos. Isa pang question about credit limit is revolving ba to o every month nagkakaroon ako ng 20,000 pesos? So basically, hindi ka every month bibigyan ng 20,000 pesos ng bangko, no? Kasi kung ganun lang, eventually, baka meron ka ng 100,000 na credit limit. Hindi, no? It's a revolving type of a credit limit wherein gagamitin mo yung card mo, for example, 5,000 pesos. So magiging 15K na lang yung available credit limit mo. Pero once binayaran mo na yung 5K na yun ang ginamit mo, then definitely babalik sa 20K yung credit limit mo. Eventually, pag nakita ng bangko na talagang okay kang gumamit ng credit card at talagang maaasahan ka, mapagkakatiwalaan ka, talagang pwede nilang i-increase yung credit limit mo to a point na hindi mo aakalain minsan. So isipin mo, may isang bangko na binigyan ka ng line of credit, di ba? Na pwede mong gamitin kung may kailangan kang bilhin nang hindi mo kailangan may pera na ngayon, no? Na pwede mong bayaran in the future. Parang too good to be true, di ba? Pero hindi naman, no? Kasi kapag yon hindi mo nabayaran on time, doon na papasok si bangko. Doon na magkakaroon ng interest. So remember, lahat ng transactions mo napupunta sa isang billing cycle na mag-generate ng statement of account. That statement of account will have a due date kung kailan mo dapat bayaran yung total amount due na nakalagay dun sa statement of account na yun. If let's say, hindi mo nabayaran ng buo or na-late ka sa pagbabayad mo dun sa statement of account na yun, papasok dun yung tinatawag na finance charge. Basically, ang finance charge is isang interest ng bangko for missing the payment. So normally, ang mga bangko nagcha-charge siya ng 3% finance charge kapag hindi mo nabayaran in full o kaya naman na-miss mo yung due date mo. Kaya nga palagi sinasabi natin, no, na kapag gagamit ka ng credit card, kailangan be responsible, no, pagdating sa pagbabayad. Kasi pwede ka talagang magkaroon ng problem pagdating sa interest. Pero paano naman, no, kapag nababayaran mo on time and palaging in full yung statement of account mo. So syempre, that's how it's supposed to be, no? Kailangan ganyan mo gagamitin ang credit card mo, no? And definitely, kapag yun ang gagamitin mo, syempre, positive yung mga mangyayari. So for example, ang total amount due mo is 15,000 pesos kasi yun yung buong nagamit mo for the billing cycle out of the 20,000 credit limit na binigay sa iyo ng bangko. So kapag binayaran mo yun ng buo, yung natitira sa yung available credit limit na 5,000 pesos na lang, babalik siya ngayon to 20,000 pesos. Ibig sabihin, pwede mo na ulit gamitin yung credit card mo kung kailangan mo. Aside from that, syempre, hindi ka magkaka-interest. Number 2, magkakaroon ka ng good credit card standing sa bangko. Number 3, magkakaroon ka ng magandang credit score. At number 4, pwede ka pang magkaroon ng iba pang mga perks katulad ng mga points, mga rewards, at iba-iba pa na of course i-explain natin sa mga susunod na videos. So kita na natin, no, ang credit card is just a tool. Hindi siya masama, hindi siya mabuti. So depende natin kung paano natin siya gagamitin. It's a double-edged sword. So ang tanong, bakit ka ba kailangan magkaroon ng credit card? Or bakit ba kailangan hindi ka magkaroon ng credit card? So to answer that, kailangan muna siguro natin sagutin, bakit nga ba maraming tao ang gumagamit ng credit card? I for one, the reason ba't ako gumagamit ng credit card, of course, different factors, different reasons yan, no? So number one reason na dyan is, of course, mas safe magdala ng credit card compared sa may dala kang extra cash. Siyempre, kapag nawala ang wallet mo at nandun yung cash mo, then definitely talagang wala ka na magagawa ron. Pero pag nawala ang card mo, nawala ang credit card mo, may chance ka pa itawag mo sa bangko, no, na wala ang card ko para ma-block agad yung card mo. Number 2 is of course yung mga rewards, yung mga perks na pwede nating makuha
through using credit card, no? Ako, halos lahat talaga ng expenditures ginagamitan ng credit card kasi sayang yung points, no? So, yung points na yun, eventually, pwede mong gamitin to redeem items, get discounts, at iba-iba pa. So, i-explain din natin yan sa iba pa nating mga videos. Pero, basically, kada gamit mo ng credit card mo, pwedeng may benefit kang nakukuha. And of course, syempre, by using your credit card, you're actually building your credit, no? Basta okay yung gamit mo, no? Okay yung pagbabayad mo. Kasi kapag nakapag-build ka ng magandang credit score, magandang credit worthiness, then definitely it can work to your advantage. Lalo na kung kailangan mo mag-loan sa bangko, pwede kang mas madaling ma-approve, makakuha ng mas mababang interest, at iba-iba pang mga benefits. On the flip side, meron din namang mga tao na talagang ayaw gumamit ng credit card, di ba? Of course, number one reason na dyan is of course debt yun eh. It's a credit, it's utang. So, maraming tao talaga, especially Filipinos, have negative connotation pagdating sa utang, di ba? And of course, meron temptation na mag-overspend minsan. Isa pang reason sa mga tao na hindi gumagamit ng credit card is ayaw nila yung mga fees, no? Lalong-lalo na yung mga hidden charges na tinatawag, no? Ayaw nila. Siyempre, sino nga ba naman may gusto, di ba, nung ganun? So, ngayon, ikaw, as a person, no, na interested kumuha ng credit card, paano mo ba masasabi na kailangan kong kumuha o dapat hindi na ako kumuha ng credit card? Number one determining factor na okay ka kumuha ng credit card, syempre, pag meron kang stable na income, di ba, may trabaho ka. Kasi in the first place, kung wala ka namang stable income, wala kang trabaho, baka hindi ka rin talaga ma-approve for a credit card. And most importantly, kilala mo yung sarili mo pagdating sa pera na disiplinado ka. Kasi sabi ko nga kanina, ang credit card is just a tool. Okay? So basically, hindi yan masama, hindi yan mabuti. Depende yan kung paano mo gagamitin. Depende yan kung anong klaseng discipline yung meron ka pagdating sa pera. And of course, syempre, gusto mo yung mga rewards, gusto mo yung mga promos, and mga freebies, and iba-iba pang mga good things na pwedeng maibigay sa'yo ng credit card. So kung meron ka nung tatlong yon, stable income, discipline when it comes to money, and of course, yung gusto mo, syempre wala naman sigurong ayaw ng mga freebies, mga promos, no? Then definitely, pwede kang kumuha ng credit card. Kaya kung interested ka na, no, kumuha ng credit card, no, check mo yung link sa description, no? There are links from Moneymax there na pwede kang mag-apply sa iba't ibang bangko katulad ng Union Bank, Metrobank, BPI, RCBC, at iba-iba pa. And kapag na-approve ka, pwede kang makakuha ng welcome gift from them. So ngayon alam na natin, no, ano ba talaga ang credit card? Paano ba talaga ito nag-work? And dapat ba talaga ako magkaroon nito? So ano ba yung susunod natin kailangan malaman? Kailangan maintindihan natin, of course, yung pinag-uusapan natin kanina when it comes to credit card system. Lalong-lalo na yung billing cycle, yung statement of account, kasi dyan talaga iikot ang credit card journey mo. Ako, I strongly advise kung hindi mo pa naiintindihan yung mga yan, pwede wag ka muna mag-apply at tapusin mo muna tong masterclass na to, no? Sa masterclass. Kasi kung mamadali mo, baka mamaya magulat ka sa mga terms, sa mga encounter mo, sa mga technicalities ng credit cards, no? Kaya abangan nyo next week at sa mga susunod na weeks pa yung mga ilalabas nating episodes pagdating dito sa series na to, no? Kasi definitely talagang matututunan ninyo kung paano gumamit ng credit card. And that's it guys, no? I hope marami kayong natutunan, no? Lalong-lalo na sa mga beginners dyan na wala pa talagang idea pagdating sa credit card, no? So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit the like button and of course, share nyo to sa mga kaibigan nyo na tingin nyo kailangan din nilang malaman. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.